Hello mga Kadonatics! Isang video na naman ang nag-viral. Just few days ago, grabe, milyon-milyon yung views niya. At bakit umabot ng ganon? Well mga Kadonatics, isa tong interview ng founding Prime Minister ng Singapore na si Lee Kuan Yew, kung saan in-interview siya ng journalist in regard to the effect of drugs. Sabi niya, grabe talaga yung epekto ng droga. At dito mga Kadonatics, in his statement, he said, kung pwede ko lang patayin yung drug addict 100 times, gagawin ko. Ganon katindi yung statement niya mga Kadonatics. Kaya look what happened in Singapore now. They are top of the list. Singapore now is a first world country dahil sa isang magandang liderato mga Kadonatics. Bakit talaga nag-viral? Kasi sa video na to mga Kadonatics, kinumpara yung statement niya sa statements ng ating Chief PNP at yung spokesperson natin about sa epekto ng droga. At dito mo makikita mga Kadonatics kung gaano kabangag yung PNP natin. Sa kanila, okay lang magdroga basta for recreation para lang hindi ka makatulog sa trabaho. Look what happened sa Pilipinas ngayon. Araw-araw may patayan. More on that mga Kadonatics. Let's watch the video na lang. Highest rates of capital punishment. Yes, that's for drugs. That's for drugs. Yeah, and Because you think drugs deserve to be treated with the maximum punishment. if we could kill them 100 times, we would. Because you destroy whole families. It's Yan yung statement ni Tatay Digong. Ganon na ganon yung statement niya. Makikita mo talaga kung gaano ka-similar sila na liderato mga Kadonatics. Kaya sa time ni Tatay Digong, ang daming takot ng mga drug addicts at pushers. Ang daming sumerender dahil sa drug war ni Tatay Digong. Ang ganda ng feeling natin during his time. Kung nagiging leader natin si Tatay Digong for several years, even until now, masasabi ko talaga na we are in the top list na ngayon sa economy at sa safety. But of course, the 1987 Constitution ng Pilipinas hindi na pinapayagan ang isang presidente na tumakbo pangalawang beses. Which is napaka-stupid na constitution na yan. Ay nako, kaya dapat na talaga niyang amyendahan eh. Pero until now, yan pa rin yung pina-follow natin. Kung pwede lang sana si Tatay Digong na lang ang maging presidente, hanggang hindi niya na kaya, I would gladly serve him. Let's go. It's terrifying to see. Because you're then drug dependent, you steal, you cheat, you rob your own parents. I mean, it's soul destroying. And they come in knowing that death, if they are found with this goods on them, but the rewards are so great. You And don't. they try very unusual people. Women from Africa, big mammies come to sell clothes. And in between the clothes are kilos of heroin. And if you bring heroin into Singapore, You hang. you hang. You hang. Some of them, in fact, may mga nahuli tayo na ang reason nila is kaya sila nagda-drugs is para magising lang sila just to extend yung working hours. I think that was the context na sinabi ng ating Chief PNP na hindi dapat tinitignan ng isang drug user as masama, kundi biktima sila. Kasi meron ding economic side. Gusto mong mag-extend ng iyong working hours. Take a case in point, yung ating mga konduktor, yung mga driver na nahuhuli po na pag nag-positive sa drugs, ang reason nila kasi grabe yung biyahe, kailangan nilang manatiling gising. So, ito lang po yung konteksto. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, hindi dinedepensahan ng pamunuan ng Philippine National Police ang mga gumagamit ng illegal na droga. Kung ganito kamangmang yung PNP natin, walang future sa safety, walang future sa economy, investors natatakot sila kasi pinapatay. Ang hirap sa Pilipinas mga Kadonatics, pag itong mga drug addicts na to, pag wala na silang panggasto, yan na. Dahil addict, they are craving for drugs at wala silang magasto, they will start robbing their family, kidnapping, anything you can think of mga Kadonatics para lang makakuha sila ng pera at pambili. Gagawin niya nila. Tapos ito lang yung statement ng ating PNP. So disappointing talaga. Like, how the heck you would ever think about that? Really doesn't make sense. Kaya palugmok na tayo. Eto mga Kadonatics, panoorin natin ng isang tatay which was sentenced to death in Iran. But because of Tatay Digong, nakabalik siya. Sabi niya sa video, may mga presidente nang nagdaan pero
walang nakatulong sa kanya. But it was only Tatay Digong that brought him home. Naalala ko na naman yung statement ni Bangag, mga kadonatics, na kasi last few months ago, may nabitay na OFW sa Saudi Arabia. At nung in-interview tong si Bangag, sabi lang niya na, we've done our best, wala na tayong magawa. May patawa pa. Nakaka-beer na talaga, Fabis. Like, let's go. Panoorin natin si Tatay. Nung sa judge po ako, tininan, nung gisintensya na ako, tinitingnan na ako ng judge kasi hindi sila marunong mag-English. Tininan niya ako, sabi niya, huwag sabihin, death sentence. Yung takot mo, na minsan na parang malayo ka sa iyong bansa, wala ka sa iyong bansa, tapos nag-iisa kang Pilipino na hindi mo kasama mo doon, tapos sisintensyahan ka ng kamatayan. Hanging, patayuin ka sa upuan, hihilain yung upuan, and then babagsak ka, mag-break yung neck mo. Ini-imagine ko na yung last breath. Ini-imagine ko yung rope sa neck ko na hihilain yung upuan, tapos pagbagsak ko, lalabas yung kaluluwa ko sa katawan. Yun na talaga iniisip ko. Nangungulila po ako sa sarili kong bansa na walang magtatanggol sa akin, kundi sa sarili ko lang. Pagkatapos po noon, ilang presidente na ang dumating, pero wala pong magkakatulong. As in, wala. Kasi pagdating 2019, nakita nyo ito, nakita nyo ito, ito po ang tumulong sa akin para lang makabalik ko ng Pilipinas. Alam niyo yung ginawa niya? Siguro ang alam niyo sa kanya, puro patayan. Yung alam ng mga anti-Duterte, puro patayan. Hindi po. Ako na nag-iisa na niligtas po niya. Kaya po ako doon sa Kinabawan, meron akong resto doon, yung 728, nananahimik na ako. Pero yung nakita ko, yung dinanas niya, ito yung tao, yung presidente ko na tumulong sa akin. Kaya po, kung magkakaisa lang tayo, kung paano niya ako kinuha sa Iran, kayang-kaya natin kunin ang tatay natin. Hindi ba sama-sama yan sabihin? Ang pangalan na Duterte! 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 Pinakabalikan! Duterte! 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 Doon sa restaurant ko, mayroon isang foreigner na nagsisit lang. Is from Africa. You know what? I say that, you know, you have a great president. All people love him. And you know what? In my country, when we go to the church, we pray for our president to get killed. But you, Filipino, that's, I see how you love your president. Kaya po, kung nandito ka ngayon, hindi po aksidente. Dahil alam, kahit alam ni Lord, kung gaano mo kamahal si Tatay Digong. Yes! You know what? Noong sa labas na ako, alam mo yung crowd na ganito? First time ko makikita yung tao na malaya. Doon ko po na-appreciate yung kalayaan. Ang sarap ng kalayaan. Gusto niya lang na palayain tayong mga Pilipino sa wickedness and evil itong drugs. Ganun po siya. Naiyak ako. Happy birthday, Tatay Digong. Grabe. Speechless. Wala akong masabi, mga kadonatics. Ang ganda ng message ni Tatay kay Tatay Digong. Kakalampagin talaga natin yung gobyerno na ipalit talaga si Tatay Digong. Kasi he doesn't deserve that. Bye.